Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 571 Sumisipsip ng mga kaluluwa. Dumiretso si Ricardo sa kuweba. Dito, nagkaroon ng pormasayo na itinakda ng Wicked Bone, ngunit nagawa pa rin ni Ricardo na mahanap ang aura ni Nora at matunten siya. Mula nang hindi direktang talunin ang Corpse King at magkaroon ng Strand of Merit Power, ang Dragon Gaze Heavenward technique ni Ricardo ay na-upgrade na. Ang kanyang maraming mahiwagang pamamaraan ay naging mas malalim at misteryoso. Sa pagkakataong ito, kahit si Kyrie ay hindi ma-detect ang presensya ni Nora, ngunit nakita ni Ricardo ang mapanlinlang na taktika ni Wicked Bone. Nora. Pagpasok sa kuweba at nakita ang maliit na figure na nakakulot sa isang sulok, naramdaman ni Ricardo ang matinding panginginig ng kanyang puso. Shua. Nang marinig ang boses ni Ricardo, si Nora, na nagpapanggap na natutulog, ay agad na napaupo. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang maselang at cute na mukha ay puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Daddy, ikaw ba talaga? Tumingin si Nora kay Ricardo at tumawag sa mahinang boses. Wow! Woo! Ngunit sa sumunod na sandali, sumigaw siya, Daddy, dumating ka na sa wakas. Akala ko hindi na kita makikita. Woo! Sumakit ang puso ni Ricardo, at dali-dali siyang tumakbo at niyakap si Nora. Ramdam ni Ricardo ang maliit na katawan ni Nora at ang tunay na sentido na dulot nito sa kanya, parang niyayakap niya ang buong mundo. Nandito na si Daddy. Ayos na ang lahat, mahal ko. Ayos lang. Desperado na inaliw ni Ricardo si Nora. Oo, alam kong darating ka para iligtas ako. Daddy, nakakatakot ang lugar na ito. May isang masamang matandang lalaki na gustong hanapin ang aking kaluluwa. Salamat sa auntie na tumulong sa akin, kung hindi ay naging tanga ako at hindi kita makikilala. Ipinatong ni Nora ang kanyang maliit na ulo sa dibdib ni Ricardo. Bagamat hindi mapigilan ang pag-iyak niya, baka sa mukha niya ang kaginhawaan. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Nandito si Daddy, at walang makakasakit sa Nora ko. Nang marinig ang mga salita ni Nora, ang puso ni Ricardo ay napuno ng lamang at galit. Buti na lang at ligtas si Nora. Kung hindi man, kahit napunatan niya ang Wicked Bone, wala itong magagawa. Kasabay nito, nang banggitin ni Nora si Summer, nadurog ang puso ni Ricardo. Sinabi ni Wicked Bone na patay na si Summer. Totoo ba o mali? Ho! Gayunpaman, sa anumang kaso, nadama ni Ricardo ang isang mahusay na pakiramdam ng kaluwagan sa sandaling ito. Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay iligtas si Nora, at hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang takbo nito. Susunod, oras na para sa paghihiganti at pag-aayos ng mga marka. Wicked Bone, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang mga mata ni Ricardo ay nagbuga ng malamig at mabangis na liwanag habang ang kanyang puso ay puno ng isang pagpatay na layunin. Paglabas niya sa kuweba, nakita niyang sinaktan na ni Darius ang alagad ni Wicked Bone, si Turkereth. Dumating na rin ang ilan pang eksperto mula sa Nemesis Pavilion na kasama nila, sinamahan si Kevin. Ang mga tao sa nayong ito ay mahalagang mga tagasunod ng Wicked Bone. Ngayon, sa pagharap sa mga manghihimasok, ang ilan sa mga pinagkakatiwalaang eksperto ng Wicked Bone ay umaatake kay Darius at sa iba pa. Gayunpaman, sila ay pinapatay at nasugatan ng husto, at karamihan sa kanila ay umatras na. Sa sandaling ito, si Turkereth, na nakahiga sa lupa, ay nakaranas ng 2 hampas ng palad mula kay Darius, at siya ay mahina na ngayon. Nakita ni Ricardo na binuhat si Nora palabas, baka sa mukha ni Turkereth ang magkahalong takot at hindi paniniwala. Bakit? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Malinaw na itinago ng aking amo ang lahat ng kanyang aura. Paano ito posible? Sa isip niya, ang Wicked Bone ay parang isang Diyos na pag-iral. Ang isang taong nakakakita sa pamamagitan ng mga pamamaraan ni Wicked Bone ay nagparamdam sa kanya na hindi maisip. Hindi matatalo ang Wicked Bone. Tulad ng kung paano hindi kanya mailigtas ngayon. Malamig na sabi ni Ricardo. Pumunta ka sa impyerno. Nang marinig ito, naging mabangis ang ekspresyon ni Turkereth.
Nagpupumiglas sa kanyang huling beat ng lakas, biglang tumalon si Turkereth mula sa lupa at sumugod patungo kay Ricardo, na nakahawak kay Nora sa kanyang mga braso. Siya ang opisyal na disipulo ng Wicked Bone at natutunan niya ang maraming di-orthodox na pamamaraan mula sa kanya. Lalo na ang mga pamamaraan ng lason, na napakasama at walang awa. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay naging napakaitim, na nag-activate ng Venom Strike Secret Technique, na may itim na liwanag na sumisikat sa kanyang mga kamay. Ang target niya ay walang iba kundi si Nora. QUT. Sa mga bisig ni Ricardo. Inutusan siya ni Wicked Bone na bantayan siya dito ngayon, dahil hindi na kompleto ang kanyang misyon, gumawa siya ng nakakabaliw na mga hakbang, na nagbabalak na dalhin ang bata sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Darius. Nang makita ang sitwasyon, hinampas niya ng buong lakas, pinalipad si Turkereth na may malakas na hampas ng palad, na hindi nagpapakita ng awa. Pagkalapag ni Turkereth sa lupa, bumulwak ang itim na dugo mula sa kanyang bibig, na may halong mga pira-piraso ng kanyang mga laman loob. Ilang saglit siyang nagpumiglas, dilat ang mga mata, bago tuluyang sinalubong ang kanyang pagpanaw. Humihingi ako ng paumanhin, Senyor. Walang nakaligtas sa pagkakataong ito, sabi ni Darius, ikinulong ang kanyang mga kamay patungo kay Ricardo. Umiling si Ricardo. Magaling. Sa sandaling ito, isang malamig na ilaw na pilak ang kumikislap sa kanyang mga mata nang makita niya ang isang kaluluwang lumabas mula sa bangkay ni Turkereth. Iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay, at ang nagpupumiglas na kaluluwa ay pilit na pinigilan at hinihigop sa kanyang sariling katawan. Umuungol. Naramdaman ng sariwang kaluluwang ito, ang natutulog na kaluluwa ng Dragon Ancestor ay agad na nagising, naglabas ng mahinang dagandong na puno ng pananabik at kagalakan, direktang nilalamon ang kaluluwa ni Turkereth. Anak, hindi masama. Ayan na. Magtipon ka ng higit pang mga kaluluwa para lamunin ko, at magkakaroon ako ng kapangyarihan na labanan ang Panginoon ng masasamang espiritu at iligtas ang iyong asawa ng mas maaga. Ang Dragon Ancestor Soul ay nagpahayag ng kasiyahan nito. Naiintindihan ko. Pumayag naman si Ricardo at itinuon ang atensyon sa ibang direksyon. Doon, ang gitnang gusali sa nayon ay gumuho sa isang matunog na pagsabog, na nagpapadala ng mga labi sa lahat ng dako. Sina Wicked Bone at Kairi, dalawang nascent soul expert, ay nasangkot sa isang matinding labanan. Sa sandaling ito, Wicked Bone lumabas mula sa lumilipad na mga durog na bato, bakas ng dugo ang sulok ng kanyang bibig. Sa kabila ng pagiging nasa nascent soul realm tulad ni Kairi, nasa early stage pa lang siya at halatang dehado si Kairi, na nasa later stage. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang galaw, si Wicked Bone ay nasugatan ng husto at wala nang balak na lumaban pa. Ang kanyang mukha ay nabaluktot na may malungkot na ekspresyon at isang hitsura ng takot habang siya ay tumakas patungo sa isang kuweba sa likod ng nayon. So, si Kairi ang sworn brother ni Ricardo. Mukhang para din sa brat na to ang trip na to. I'm no match for Kairi. Marahil ay magagamit ko ang brat na iyon bilang bargaining chip para iligtas ang sarili kong buhay. Walang kamalay-malay na nakita na ni Ricardo ang kanyang totoo at maling mga panlilinlang, napagtanto ni Wicked Bone na hindi siya katugma ni Kairi at nilayon niyang gamitin si Nora bilang isang paraan upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Wicked Bone, saan ka tumatakbo? Ibalik mo ang buhay ng apo ko. Sa sandaling ito, isang galit at nagdadalamhating dagandong ang biglang umalangaw-ngaw. Isa pang malakas at nakakatakot na aura ang hamarang sa Wicked Bone mula sa ibang direksyon. Si Silas, na nawalan ng pinakamamahal na apo, ay nagkataong dumating. Kabanata 572 nakatakas ang masasamang buto. Si Wicked Bone, na tumatakas patungo sa likod ng bundok, ay mukhang galit nang makita niya si Silas na hamarang sa kanya. Sa likod niya, hinahabol siya ni Kairi. Tungkol naman kay Silas, bagamat mula rin siya sa nakatagong pamilyang Willis, hindi siya naging palakaibigan. Si Silas, na kasalukuyang nakatingin sa Wicked Bone na mabilis na tumatakas, ay may bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata.
Hindi niya inaasahan na nang dumating siya para i-settle ang score kay Wicked Bone, parang may mali rin sa kanyang panig. Pagtingin kay Kyrie, na agresibong humahabol kay Wicked Bone, ang elder ng nakatagong pamilyang Willis, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Silas. Silas, tulungan mo ako. Pansamantalang huminto si Wicked Bone at tumingin kay Kyrie, walang pakialam kung bakit lumalapit si Silas na may nakakatakot na aura, at desperadong humingi ng tulong. Tulungan mo. Kasuklam-suklam ka. Hinayaan mong patayin ng nakababatang henerasyon ang apo ko, at ang lakas ng loob mong humingi ng tulong sa akin. Tigilan mo nga ang kalokohan mo. Nasaan na ba ang hayop na iyon, Kevin? Ibigay mo si Kevin, o ngayon pupunta rin ako para patayin ka. Galit na sigaw ni Silas, na naglalabas ng matinding hangarin sa pagpatay. Si Kyrie, nang makita ang sitwasyong ito, ay may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata at pansamantalang itinigil ang pagtugis. Sumunod, tinitigan niya si Silas at sinabing, "Sino ka? Dapat kong hulihin si Wicked Bone ngayon. Tumabi ka." Tumugon si Silas na may tunog na nagtatanong, hindi natakot kay Kyrie sa kabila ng pagiging isang pick na eksperto sa Nascent Soul sa huling yugto din. "At sino ka?" "I came today to settle the score with Wicked Bone. If he is to be captured, it will be me, someone from the Hidden Willis family, not an outsider like you, who will do it." "Magwala ka." Nang marinig ito, malamig na ngumuso si Kyrie. Sa sumunod na sandali, nang hindi na nag-aksaya pa ng mga salita, diretso niyang inatake muli si Wicked Bone, na tila hindi pinansin ang presensya ni Silas. Napakamatapang. Nakita ito ni Silas at agad na umungol, diretsyong humarap kay Kyrie. Noong una, naparito siya upang panagutin ang Wicked Bone, ngunit dahil sa isang twist ng kapalaran, nahuli niya ang pagharang kay Kyrie para sa Wicked Bone. Boom! 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 Sa ilang sandali, ang hangin ay napuno ng sumisikat na enerhiya, at ang espasyo ay nanginig at nasira. Ang dalawang pinakamataas na eksperto sa Nascent Soul ay nakibahagi sa isang matinding labanan, at sa ilang sandali, mahirap matukoy kung sino ang may kapangyarihan. "Hehe. Elder, salamat. Bibigyan kita ng paliwanag pagkatapos." Nakita ito ni Wicked Bone at sumili sa kanyang mukha ang isang tusong ngiti. Sinamantala ang kaguluhan, mabilis siyang tumakas at nagtungo sa likod ng bundok. Sa ilalim ng buong bilis na pagtugis ng mga eksperto sa Nascent Soul, nakarating siya sa likod ng bundok sa ilang sandali. Ayan, hawak-hawak ni Ricardo si Nora, at narinig ni Darius at ng iba ang gulo at susugod na sana sila patungo sa kinaroroonan ni Kyrie. Sa sandaling ito, nagkataon silang nakaharap ni Wicked Bone. Nang makita ni Wicked Bone na nailigtas na si Nora, at pagkatapos ay tumingin sa bangkay ni Turkereth na nakahandusay sa lupa, agad na nagbago ang kanyang mukha. Damn it! Ang brat ay nailigtas na. Bukod kay Kyrie, may mga dinala talaga si Ricardo dito. Natuklasan ba ang kanyang Celestial Haven stance na nagtatago sa kanyang aura formation? Ito ay nagpalubog sa puso ni Wicked Bone, na napagtanto na ang mga bagay ay hindi maganda. Noong una, binalak niyang kunin si Nora bilang bargaining chip para sa kanyang sariling kaligtasan, ngunit ngayon ay tila nabigo ang kanyang plano. Ang mas ikinagulat ni Wicked Bone ay nasa kamay ni Ricardo at ng kanyang grupo ang apo sa tuhod niyang si Kevin. Damn it! Akala niya ay nasa kanyang kaayusan at kontrol ang lahat, ngunit ngayon napagtanto niya na ang lahat ay lumampas sa kanyang inaasahan. Naging malamig at mamamatay tao ang ekspresyon ni Ricardo nang makita ang Wicked Bone. Halos parang iniluwa niya ang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, binibigkas niya, "Wicked Bone." Si Kevin, na hindi nakagalaw sa lupa, ay lumiwanag nang makita ang Wicked Bone at sumigaw, "Lolo, iligtas mo ako. Iligtas mo ako." Huminto si Wicked Bone ilang dosenang metro ang layo mula kay Ricardo at sa iba pa, na sumulyap sa direksyon nina Kyrie at Silas, na nasa isang matinding labanan. Sa sumunod na sandali, tinitigan niya ito. Si Ricardo na may mapanglo at masamang tingin, may bahid ng kakaibang kasamaan. Aniya, "Ricardo, hindi ko inaasahan na male iligtas mo talaga ang iyong anak na babae."
Ngunit huwag masyadong maangas. Magkikita pa tayo. Hahaha. Isusumbong ko sa nakatagong pamilyang Willis at sa sinaunang angkanang tungkol sa pagkuha mo ng mana. Maghintay ka lang, hahaha. Pagkasabi noon, mabilis na tumakas si Wicked Bone sa ibang direksyon. Nagbago ang mukha ni Ricardo, at sumigaw siya ng malakas, Wicked Bone, nasa kamay ko ang apo mo. Kung maglakas loob kang tumakbo ng ganito, papatayin ko siya. Hahaha, sige patayin mo na siya. Ano ang silbi ng isang apo sa tuhod? Hindi man lang lumingon si Wicked Bone, walang pakialam kay Kevin, ang kanyang pinakamamahal na apo sa tuhod. Sa sandaling ito, hindi niya kayang manatili rito at ilagay ang sarili sa panganib. Ang kanyang sariling buhay ay walang alinlangan na mas mahalaga. Damn it! Nag-aalalang nagmura si Ricardo. Gusto niyang abutin at patayin si Wicked Bone, ang kanyang kaaway na pumatay sa kanyang mga magulang. Bukod dito, sinadya niyang saktan ang kanyang anak na babae. Kitang-kita ang lalim ng pagkamuhi ni Ricardo sa Wicked Bone. Gayunpaman, si Nora ay nasa kanyang mga bisig, at sila ay nasa isang hindi pamilyar at magulong kapaligiran. Hindi nang ahas si Ricardo na ipagkatiwala si Nora sa iba o isama siya sa pagtugi sa Wicked Bone. Pagkatapos ng lahat, ang Wicked Bone ay isang nascent soul na eksperto, ganap na nahihigitan siya sa ganap na lakas. Sariwa pa rin sa alaala ni Ricardo ang sindak ng Van Arrow sa loob ng pugad ng Malevolence. Sa kanyang pagkabalisa, tumingin si Ricardo kay Darius sa tabi niya na may nagmamakaawa na tingin, umaasa na makakatulong siya sa paghabol kay Wicked Bone. Gayunpaman, umiling si Darius at iminuwestre ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, namin. Nailigtas na ang iyong anak na babae sa yun. Tumutupad sa ating layunin. Inutusan ako ni Master na ang pangunahing gawain ko ay tiyakin ang iyong kaligtasan. Hindi maganda kung may panganib na dumating sa iyo kapag nawala ako. Napakunot ang noo ni Ricardo nang marinig ito, ayaw hayaang makatakas si Wicked Bone. Napatingin siya sa direksyon na tinakasan ni Wicked Bone at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Wicked Bone, maaari kang makatakas sa pagkakataong ito. Ngunit balang araw, sisirain kita at gagamitin ang iyong kaluluwa para magbigay pugay sa aking mga magulang. Ungol ni Ricardo sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang nanlalamig na aura habang nakatingin siya kay Kevin sa tabi niya. Lolo sa tuhod, lolo sa tuhod. Ah! You damn old bastard, you abandon me. Damn it! Si Kevin, nang makitang tumakas si Wicked Bone, puno ng galit at hinanakit, ay nawalan ng pag-asa na nagsalita ng hindi gusto. Sa susunod na sandali, bigla niyang naramdaman ang isang nakakapanghinayang layunin na nakakulong sa kanya. Ano? Anong gusto mo? Tumingin si Kevin kay Ricardo at nagtanong, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod mula sa kanyang mga tingin. Tumakas na si Wicked Bone. Kaya, sa halip, papatayin kita at ituring itong pagbawi ng interes. Ang boses ni Ricardo ay tila walang anumang pagbabago sa emosyon. Sa kabilang banda, matapos makipagpalitan ng isang dosenang galaw kay Kyrie, malamig na ngumuso si Silas. Nang hindi mahanap ang figure ni Wicked Bone sa paligid, pansamantala niyang pinilit si Kyrie pabalik at mabilis na umatras. Kabanata 573 Walang kwenta si Dad. Nang makitang umalis si Silas, hindi siya hinabol ni Kyrie. Pantay-pantay ang tugma nilang dalawa, at kahit naabutan niya ito saglit ay wala itong magagawa sa kanya. Dumating siya sa kinalalagyan ni Ricardo at nagkataong nasaksihan niya ang walang awa na pag-atake ni Ricardo, na may dalang matinding puot. Sa isang mabilis na suntok, nilaslas ni Ricardo ang lalamunan ni Kevin. Kahit si Kyrie ay nakikita na ang kaluluwa ni Kevin. Nilamon at hinigup ni Ricardo. Nagdulot ito ng bakas ng sorpresa na sumilay sa mga mata ng dakilang mangkukulam habang matalim nitong tinitigan ang kanyang sinumpaang kapatid. Sa puso niya, hindi niya maiwasang maramdaman na parang masyadong walang awa si Ricardo. Kuya, maraming salamat. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Ricardo at magalang na iminuwestre kay Kyrie. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi pagpayag. Ang Wicked Bone ay nakatakas, at ngayon,
Hindi ko maipaghiganti ang aking mga magulang. Pinupuno ako nito ng mga negatibong emosyon. Hindi mapatay si Wicked Bone, pinatay niya si Kevin sa sobrang galit at pinahintulutan ng Dragon Ancestor na sumipsip ng kanyang kaluluwa, isinasaalang-alang ito bilang pagbawi ng ilang interes mula sa mga mahal sa buhay ni Wicked Bone. Kinaweyan ni Kairi ang kanyang kamay kay Ricardo at, sa sumunod na segundo, pumunta siya para kunin si Nora. Nora, nakita mo na naman ako. Tinakot ba kita? Napakurap ng ilang beses si Nora at umiling. Hindi. Malakas ako. Napakabait mong babae. Ngumiti si Kairi at saka tinanong si Nora sa malumanay na boses, "So, do you want to stay with me from now on?" Nang marinig ito, mariing umiling si Nora. No way. Gusto kong makasama si Daddy. Humagalpak ng tawa si Kairi at tumigil sa pang-aasar kay Nora. Gayunpaman, tumingin siya kay Ricardo na may seryosong ekspresyon at hinayla siya sa isang tabi, nagsasalita sa mahinang boses. Ricardo, ano ang plano mo sa hinaharap? Kuya, anong ibig mong sabihin? Napataas ang kilay ni Ricardo, naramdaman niyang may sasabihin pa si Kairi. Bakas sa mukha ni Kairi ang pag-aalala, na parabang nag-aalala siya sa ngalan ni Ricardo. Ricardo, pagkatapos ng pangyayaring ito, tiyak nakakalat ang balita tungkol sa pagkuha mo ng mana. Ang nakatagong pamilya Willis, kasama ang sinaunang pamilyang Willis sa likod nila, ay tiyak na hindi ka pakakawalan. Sa lakas mo ngayon, kalimutan ang pagharap sa sinaunang pamilyang Willis, kahit ang nakatagong pamilyang Willis ay madaling madaig ka ba kung paano haharapin ito. Nang matapos magsalita si Kairi, dumaan ang lilam ng dilim sa kaibuturan ng mga mata ni Ricardo, at nagsalubong ang mga kilay nito. Ang isyong binanggit ni Kairi ay isa ring pinagkakaabalahan ni Ricardo. Ang pagharap ngayon sa isang nascent soul expert ay magreresulta sa pagkadurog. Ang sinaunang pamilyang Willis ay isa pa ring hindi maabot na behemoth para sa kanya. Tila umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga sinabi ni Wicked Bone bago tumakas. Ang katotohanan na nakuha niya ang pamana ng Jade Pendant na Hugis Dragon ay tiyak na malalaman, at wala nang paraan para itago pa ito. Huminga ng malalim si Ricardo, napako ang tingin kay Kairi habang nagtatanong, "Kuya, sa pagtatanong nito, may paraan ka ba para matulungan ako?" Hinawakan ni Kairi si Nora at tumango. "May paraan, pero depende kung payag ka o hindi." "Please tell me, Kuya." "I am deeply grateful," sagot ni Ricardo na may seryosong tono. Sabi ni Kairi, ang sinaunang pamilyang Willis ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa sinaunang antas. Gayunpaman, may iba pang mga sekta at pamilya na maaari. Bago iyon ang sinaunang puwersa. Ang pagtataguyod sa akin ay tinatawag na Broken Pulse Sect. Ito ay isang mabigat na sinaunang puwersa na may kakayahang makipagkumpetensya sa sinaunang pamilyang Willis. Bukod dito, kami, ang Broken Pulse Sect, ay matagal nang nakipag-away sa sinaunang pamilyang Willis. Sabi nga sa kasabihan, ang kaaway ng iyong kaaway ay kaibigan mo. Ricardo, bakit hindi ka sumali sa Broken Pulse Sect? Makipaglaban sa kanila. Itakda. Nang marinig ito, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo, at sa wakas, nagtanong siya sa malalim na boses, "Broken Pulse Sect?" Habang nagsasalita siya, nagbago ang kanyang tono, at ang kanyang mga mata ay may talas habang nagtanong, "Kaya, Kuya, kung sasali ako sa Broken Pulse Sect, o kung ang Broken Pulse Sect ay handang protektahan ako, ano ang kailangan kong ibigay?" Bilang kapalit. Nakita ito ni Ricardo. Kung si Kairi ay may tunay na kaugnayan sa kanya at talagang gusto siyang tulungan ay hindi tiyak. Ngunit ang sinaunang puwersa sa likod niya ay walang personal na koneksyon kay Ricardo. Kung gusto niyang umasa sa mga ito, malamang na kailangan niyang magbayad ng ilang presyo, di ba? Nag-isip si Kairi ng ilang segundo at sinabi sa malalim na boses, "Ricardo, let me be frank with you. In essence, what the Broken Pulse Sect values is the inheritance you got. The condition for joining the Broken Pulse Sect is that you are handang ibahagi ang mana at manampo ng katapatan sa sekta, maging miyembro ng Broken Pulse Sect." Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Ricardo at tumahimik doon,
tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian sa kanyang puso. Ricardo, naniniwala akong ito lang ang daan para sa iyo. Kung hindi, kapag nahulog ka na sa mga kamay ng sinaunang pamilyang Willis, isipin mo ang kahihinatnan nito, patuloy ni Kyrie, hininaan ang boses at gumamit pa ng totoong enerhiya para ihiwalay ang kanilang pag-uusap sa iba. Napakurap siya kay Ricardo at sinabing, Ricardo, why not consider agreeing to the condition of sharing the inheritance? Tutal, ikaw lang ang nakakaalam kung gaano karami ang ibabahagi mo sa isip mo, di ba? Sa totoo lang, kakanyahan, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng A. Magpakita ng sinseridad sa Bo. Ikaw Pulse. Ang sekta. Ricardo, pag-isipan mong mabuti. Hindi ko gagawin. Pilitin mo. Nang marinig ang sinabi ni Kyrie, biglang nag-iba-iba ang puso ni Ricardo. Napatingin siya sa benefactor na ito at baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Ang mga salita ni Kyrie ay nagdala ng isang pakiramdam ng pagiging bukas at sinseridad. Tila nakatayo siya sa gilid ni Ricardo, isinasaalang-alang ang kanyang mga interes ng buo. Naantig nito si Ricardo, at naramdaman niyang medyo maalalahanin ang sinumpaang kapatid na ito. Kuya, may katuturan ang sinabi mo. Ang pagsali sa Broken Pulse sect ay maaaring ang tanging paraan ko lang. Gayunpaman, may isang bagay muna akong aasikasuhin. Kapag ito ay tapos na, pupunta ako sa Broken Pulse sect, sabi ni Ricardo sa malalim na boses matapos mag-isip ng matagal. Bago ito, nagtanong si Ricardo na may halong pag-aalinlangan, bago yan, pwede ba kitang pahirapan para alagaan si Nora para sa akin? Let my daughter stay with you for now. Sa pag-iisip tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Kyrie kay Nora ngayon, napagtanto ni Ricardo na maaaring hindi siya nagbibiro. Tumango si Kyrie at ngumiti habang hawak si Nora, oo naman. Basta payag itong maliit na to. Napabuntong hininga si Ricardo at tumingin kay Nora na may halong pag-aatubili at pag-iisip. Sa pagkakataong ito, napaawang ang labi ni Nora at sinalubong ang tingin ng ama. Pero imbes na umiyak o magkagulo tulad ng dati, tumango siya ng masunurin at sinabing, Daddy, papakinggan kita. Nanginginig ang puso ni Ricardo, kapwa gamaan ang pakiramdam at nadudurog ang puso. Bagamat 5 taong gulang pa lamang si Nora, napakarami na niyang naranasan. Dahil sa mga karanasang ito, naging mas mature siya kaysa sa karamihan ng mga teenager. Pero dahil sa sobrang pag-unawa niya, lalo lang nakonsensya at nadudurog si Ricardo. My precious, kasalanan ni Daddy. Balang araw, sisiguraduhin ni Daddy na mabubuhay ka ng malaya at walang pag-aalala. Mabuhay ka. Kabanata 574 na babaguhin ko ang iyong pisikal na katawan para sa iyo. Ang nayon ay nasa kaguluhan sa sandaling ito. Ang kamakailang labanan ni Kyrie, Wicked Bone, at Silas ay nagdulot ng matinding pinsala sa maraming tao at bahay. Gumuho ang mga gusali at iba't ibang istruktura, at maraming buhay ang nasawi. Sa pagtakas ni Wicked Bone at nasaksihan ang matinding labanan ng mga makapangyarihang mandirigma, nagkalat sa gulat ang mga residente sa nayon na tila nahaharap sa katapusan ng mundo. Sa kanilang mga puso, ang Wicked Bone ay parang isang Diyos, at nadama nila ang pagbagsak ng kanilang pananampalataya. Samantala, hinanap at inusisa ni Ricardo sa buong nayon, sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng tag-init. Sinabi ni Wicked Bone na siya ay patay na sa telepono, ngunit si Ricardo ay humawak ng isang kislap ng pag-asa. Sa huli, bumalik siya sa mga guho ng maliit na gusali sa gitna ng nayon, umaasa na makahanap ng ilang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig o mga bagay doon. Habang papalapit si Ricardo sa isang tiyak na distansya, bigla niyang naramdaman ang mahinang koneksyon ng kaluluwa. Summer. Nanlamig ang kanyang mukha, at agad niyang hinalungkat ang mga labi. Sa wakas, natuklasan niya ang isang piraso ng pulang dugong jade na naglabas ng mabangis na aura. Gamit ang isang soul command token, pinasuko ni Ricardo si Summer, naramdaman ang koneksyon na nagmumula sa blood jade. Sa isang pag-iisip, isang maliit na figure ang lumitaw sa loob ng jade ng dugo. Ang figure ay tila baluktot at hindi katulad ng kaluluwa ni Summer. Master.
Direktang nakipag-ugnayan si Summer kay Ricardo sa pamamagitan ng koneksyon ng kaluluwa, ang kanyang boses na ethereal at mailap, na parang hindi ganap na totoo. Nagdala ito ng magkahalong pagtataka, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Siya ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa loob ng Blood Jade ni Wicked Bone, ang lubos na kawalan ng pag-asa. Tiningnan ni Ricardo ang kaluluwa sa loob ng Blood Jade, nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Kung tutuusin, namatay si Summer para sa kanya. Sa pag-iisip noong tinawag siya nito noon, at kung paano siya pinagdudahan ni Ricardo, hindi napigilan ni Ricardo na makaramdam ng matinding guilt at sakit sa puso. Summer, I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit ka nagdusa. Huminga ng malalim si Ricardo at nakipag-usap sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang anumang sama ng loob niya laban sa babaeng ito ay ganap na nawala. Ang natitira na lang ay isang pakiramdam ng pasasalamat at pagsisisi. Master, huwag mong sabihin iyan. Hindi ako nagsisisi na mamatay ako para sa iyo. Nga pala, kamusta si Nora? Okay lang ba siya? Tanong ng kaluluwa ni Summer. Sa puntong ito, siya ay namatay na, ngunit ang kanyang pinakamalaking inaalala ay ang kapakanan ni Nora. Kung si Nora ay sinakta ng Wicked Bone, ang kanyang kamatayan ay walang kabuluhan. Don't worry. My daughter is safe, paniniguro ni Ricardo sa kanya sabay buntong hininga. Salamat sa iyo. Nang marinig ang balitang ito, isang pahiwatig ng kaginhawaan ang lumitaw sa kaluluwa ni Summer sa loob ng Blood Jade. Ang sarap pakinggan. Sa sandaling ito, isang determinadong ekspresyon ang pumuno sa mga mata ni Ricardo. Summer, hindi kita hahayaang mamatay ng ganito. Nandito pa rin ang kaluluwa mo, kaya magiging maayos din ang lahat. Balang araw, tutulungan kitang buuin muli ang iyong pisikal na katawan at buhayin ka. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginig ang kaluluwa ni Summer, at ang kanyang boses ay may halong pag-asa at pasasalamat. Mabuti. Guro, naniniwala ako sa iyo. Oo. Hanggat nabubuhay ako, gagawin ko ito. Manatili sa Blood Jade sa ngayon, at sisiguraduhin kung mananatiling buo ang iyong kaluluwa, tumanggo si Ricardo, na nagsasalita ng buong seryoso. Bagamat ang paglalakbay na ito ay hindi nagresulta sa paghihiganti sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpatay kay Wicked Bone, matagumpay na nailigtas ni Ricardo si Nora, na naabot ang kalahati ng kanyang layunin. Matapos umalis sa Van A Town kasama si Kyrie at ang iba pa, ilang araw na naglalaro at nakipag-bonding si Ricardo kay Nora. Sa panahong ito, namiss ni Nora ang kanyang ina, si Miranda, at gusto niyang umuwi upang makita siya bago humiwalay sa kanyang ama. Gayunpaman, nagawa siyang linlanggan ni Ricardo at iwasan ang paksa. Si Nora ang pinakamahal na kayamanan ni Ricardo, at hindi siya papayag na malapit siya kay Miranda sa mga oras na ito. Nabanggit ng kaluluwa ng ninuno ng dragon na si Miranda ay wala na sa sarili at sinapian na ng isang makapangyarihang nilalang ng kaluluwa. Para siyang time bomb, at walang nakakaalam kung ano ang kaya niya. Makalipas ang 2 araw, si Nora ay dinala ni Kyrie, patungo sa Broken Pulse Sect. Samantala, sa kabilang panig, sa liblib na teritoryo ng sekta ng sinaunang pamilya Willis, sa loob ng isang lihim na silid. Lumuhad doon si Wicked Bone, at sa harap niya ay nakaupo ang isang lalaking may malungkot na ekspresyon. Ang tiyak na edad ng lalaki ay hindi matukoy. Umupo siya roon na parang hindi maarok na bangin. Ano? Nakuha na ang mana? Tanong ng lalaki na madilim ang mukha. Pagkatapos ng traidor na si Nicholas. Oo, apo ni Nicholas, isang binata na nagngangalang Ricardo, magalang na sagot ni Wicked Bone. Mabuti. Alam ko, tumanggo ang lalaki, pagkatapos ay lumipat ang kanyang tono habang nagtatanong, may alam pa ba tungkol sa impormasyong ito? Nang marinig ito, Wicked Bone. Hindi nakakatulong ang pagluhod sa lupa. Ngunit nanginginig, natatakot na nag-uulat, ito. Natatakot ako na may iba pang nakakaalam. Dahil si Ricardo ang nagpahayag ng impormasyong ito mismo upang iligtas ang kanyang anak na babae mula sa aking mga kamay. At saka, ang mga taong tumulong sa kanya na harapin ako, tulad ni Kyrie, ay malamang na alam din ni Silas ang balitang ito. Sa pagbagsak ng mga salita, agad na naging malungkot ang mukha ng lalaki.
Swoosh! Sa susunod na sandali, na sinamahan ng isang bugzo ng malakas na hangin, hinawakan ng lalaki ang wicked bone sa leeg, itinaas siya. Ang wicked bone, isang mabigat na eksperto sa nascent soul realm, ay parang isang walang magawang sisiw sa harap ng lalaki, na lubos na walang lakas na lumaban. Ikaw nakasuklam-suklam na nilalang. Ang lalaki gritted kanyang mga ngipin, ang kanyang tono puno ng pananakot. You dare play tricks on me. Sikang death. Nangangatal ang mga binti ni Wicked Bone habang panik na sinabi niya, Elder, I dare not. I really dare not. Dare not. Alam mo na ba? Tungkol sa balitang ito at may intensyon para sa mana, kaya itinago mo ito sa akin. Ngayong nagiging imposible ng itago, nagpa siya kang ipaalam sa akin, tama ba? Malamig na tanong ng lalaki, ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga biyak, mapanganib na mga kislap na nagniningning. Sa pamamagitan ng, No, that's not true. Kuya, please listen to me. I didn't have a chance to inform you. Pagkatanggap ko pa lang ng balitang ito ay mabilis na dumating sina Ricardo at Kyrie. Kahit nabigyan mo ako ng 100 lakas ng loob. Hindi ako mangangahas na lokohin ka, paliwanag ni Wicked Bone. Tingin mo ba ako tanga? Ang lalaki scoffed, hindi naniniwala sa isang salita. Boom! Sa sumunod na sandali, umalangaw ang isang muffled sound. Ang katawan ni Wicked Bone ay pinalipad, lumapag sa lupa. Nakakulot na parang hipon, club. Sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Sa ilalim niya, may tumulo pang ang dilaw na likido. Pinalayas na siya ng lalaki. Kung hindi lang dahil may pakinabang ka pa, ngayon na ang araw ng kamatayan mo. How dare you play tricks on me? Kabanata 575 Paghahanap sa lahat ng pagsisikap. Sa sandaling ito, si Wicked Bone ay nakaluhod sa lupa habang nakayuko ang kanyang katawan, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga saksakan. Namula ang mukha niya sa sakit at hapdi. Siya ay tapos na para sa. Sinipa siya ng lalaking tinawag niyang, Elder, sa singit, na durog-durog ito. Ang tunog ng mga sirang testicle ay tila umalangaw sa hangin. Mula ngayon, hindi na maaaring maging lalaki muli si Wicked Bone. Sa kabila ng pagiging matanda at pagkakaroon ng mga apo, bilang isang magsasaka, hindi naging hadlang sa kanya ang edad na tamasahin ang gayong mga kasiyahan. Dati, si Summer ay pinapabore ni Wicked Bone dahil napapasaya niya ito sa kama. Ngunit ngayong napilayan na siya ni Elder nang labis na nawala sa kanya ang kalahati ng kanyang kasiyahan sa buhay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagdurusa at kahihiyan na ito sa harap ng mga mata ng Elder, si Wicked Bone ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang galit o hinanakit. Nanginginig siyang lumuhod doon na may pasasalamat, Yes. Yes. Thank you for sparing my life. Hindi na ako magkakaroon ng iba pang iniisip. Malamig na ngumuso ang lalaki na may bakas ng katakawan at mali siya sa kanyang mga mata habang nagtatanong, nasaan si Ricardo? Kasama niya ang magaling na mangkukulam na iyon, Kyrie. Lumuhod doon si Wicked Bone, nanginginig habang nagsasalita. Kyrie. Ang tinaguriang dakilang mangkukulam mula sa Broken Pulse Sect. Nang marinig ito ng lalaki, malamig na ngumuso ang lalaki. Ang kanyang mukha ay mukhang nasa 30s o 40, ngunit ang kanyang mga kilay ay naging puti ng nyebe. Bahagyang itinaas niya ang kanyang mapuputing kilay, kinusot ang kanyang mga mata, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Ricardo, sasali ka ba talaga sa Broken Pulse Sect? Kung ganoon, ang mga bagay ay tunay na magulo. Ang lakas ng Broken Pulse Sect ay hindi gaanong naiiba sa sinaunang pamilyang Willis. Kung sumali si Ricardo sa Broken Pulse Sect kasama ang dakilang mangkukulam, talagang magiging mahirap na bagay para sa kanya. Gayunpaman, habang ang mga salita ni Wicked Bone ay bumabagsak, ang kanyang mga mata ay kumikislap at sinabi niya, hindi. 2 araw na ang nakalipas mula noong insidente, ngunit nararamdaman ko na si Ricardo ay aktibo pa rin sa labas ng mundo. Hindi siya dapat pumunta sa Broken Pulse Sekta. Oh, nararamdaman mo ba kung nasaan ang traidor? Nanlaki ang mata ng lalaki. Tumango si Wicked Bone. Hindi ngayon ang oras para itago ang katotohanan, kaya ipinaliwanag niya ng detalyado ang sitwasyon.
Sinadya pala niyang iwan sa pinangyarihan ang Blood Jade na nagpakulong sa kaluluwa ni Summer. Ang Blood Jade na ito ay ginawa gamit ang dark magic at may espesyal na koneksyon sa Wicked Bone. Bukod sa kanyang sarili, walang ibang makakadetect sa espesyal na koneksyon na ito. Sa madaling salita, hindi alam ni Ricardo na dala niya ang Blood Jade, ibig sabihin ay nakalock sa kanya si Wicked Bone. Magaling sa bagay na ito. Matapos makinig, hindi napigilan ng lalaking may mapuputing kilay na tumango at tumawa. Sa susunod na sandali, isang determinadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kailangan nating mabilis na makontrol si Ricardo bago siya mahulog sa mga kamay ng Broken Pulse Sect. Habang nagsasalita siya, he made a grasping motion in the air and clenched his fist as if hold something. Magiging akin ang mana. Dear Tide. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Ricardo. Gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang dalhin siya sa akin sa lalong madaling panahon. Tandaan mo, gusto ko siyang buhay. Sa kanyang mga salita, tila lumitaw ang isang figure mula sa manipis na hangin, makamulto at ethereal. Oo. Ang tao ay lumuhad sa paanan ng lalaki, ang kanilang boses ay walang anumang emosyonal na pagbabago. Kinabukasan, sa loob ng ancestral domain ng sinaunang pamilya Willis. Sa lugar na ito, ang espiritual na enerhiya ay hindi kapani-paniwalang siksik, na ginagawa itong lubos na angkop para sa paglilinang. Malawak ang sakop ng makapangyarihang pamilyang Willis. Isang liblib na hanay ng matatayog na bundok ang kasama sa loob nito. Sa kalaliman ng mga bundok. Dito, walang palatandaan ng buhay ng halaman. Ang isang malaking lugar ay napuno ng makapal na enerhiya ng kamatayan na hindi nawala kahit na matapos ang libu-libong taon. Ito ay salamat sa pag-aayos ng mga pormasayon ng mga eksperto ng sinaunang pamilya Willis na ang nakakatakot na enerhiya ng kamatayan ay hindi kumalat, na nakaiwas sa kalamidad na sasapitan sa buong pamilya. Sa sandaling ito, pinangunahan ng isang Marangel na matandang lalaki ang isang grupo ng mga eksperto, lahat ay nakaluhod sa lupa. Bakas sa mukha ng lahat ang takot at pagpipitagan. Sa harap nila, 1 kilometro ang layo, kung saan nananatili ang enerhiya ng kamatayan, isang napakalaking bangkay ng dragon ang nakapulupot sa mga bundok, nakahawig ng isang paikot-ikot na bulubundukin mismo. Nakakalat sa paligid ang napakalaking skeletal remains ng iba pang mga kakaibang hayop. Kahit na ang mga butong ito ay naging walang iba kundi mga puting kalansay, naglalabas pa rin sila ng nakakatakot at malakas na aura. Family Head, ano ang koneksyon natin sa bangkay ng dragon sa puntod ng Dragon Ancestor? Bakit tayo pumupunta dito tuwing ika-15 araw ng ika-10 lunar month para magbigay-pugay? Tanong ng isang magandang dalaga sa mahinang boses sa tabi ng Marangel na matanda. Isang pananabik na ekspresyon ang sumilay sa mga mata ng matanda. Nang unang mabuksan ang langit at lupa, ipinanganak ang unang dragon. Pinangalanan itong Jambin. Kami, ang pamilyang Willis, ay ang mga inapo ni Jambin. Ang napakalaking bangkay sa loob ng libingan ng dragon na ito ay ang pisikal na katawan ng ninuno ng dragon, na binabantayan ng ating pamilya sa mga henerasyon. Wala nang salita, lumuhad at magbigay-pugay. Pinandilatan ng Marangel na matanda ang dalaga, puno ng kabanalan ang mukha nito, patuloy na yumuyuko sa lupa. Bilang Taimant ng sinaunang pamilyang Willis, isang behemoth, hindi maisip ang lakas ng Marangel na matandang lalaki. Ngunit kahit siya ay hindi nang ahas na humakbang sa puntod ng Dragon Ancestor. Maaari lamang niyang pangunahan ang mga miyembro ng kanyang angkan na sumamba mula sa labas. Kung hindi, kahit na sa kanyang lakas, ang pagpasok sa puntod ng Dragon Ancestor ay magreresulta sa pagkaagnas at pagkapahamak ng nakakatakot na enerhiya ng kamatayan. Inilabas ng magandang dalaga ang kanyang dila, bumulong ng "oh", at hindi na nang ahas na magsalita pa, masuner ang sumama sa pagsamba. Sa sandaling ito, ang dugo sa bangkay ng dragon ay biglang nagbuga ng makinang na liwanag, na nakikita ng lahat mula sa malayo. Ang isang nakakatakot na aura ay agad na kumalat sa mga bundok, na parang isang masamang dragon na malapit nang bumangon mula sa kailaliman, na nagdulot ng isang madugong bagyo. Ang mga mag-aaral ng Marangel na matanda ay nagkontrata, ang kanyang mukha ay lubos na nagbago.
Sa susunod na segundo, nanimbalik ang kanyang pakiramdam, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pagkabigla, pati na rin ang isang pahiwatig ng pananabik at pananabik. Ito ay ang mana ng Dragon Ancestor, may nakakuha na talaga. Nagsalita ang Mar-Angel na matanda at biglang lumingon sa isang tao. Maximus, anong nangyayari? Ikaw na ang bahala sa paghahanap sa kinaroroonan ng Jade Pendant ng Dragon Ancestor. May nahanap ka na ba? Nagpapalabas ng pulang ilaw ang bangkay ng Dragon Ancestor. Halatang may nakuhang mana. May balita ka ba? Ang taong tinawag na Maximus ng Mar-Angel na matanda ay walang iba kundi ang Grand Elder na binanggit ni Wicked Bone. Sa sandaling ito, yumuko ang tao at ikinulong ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng paggalang. Pamilya, patawarin mo ang aking kawalan ng kakayahan. Wala pa akong nahanap. Kumunat ang noo ng Mar-Angel na matanda. Pagkarinig nito, sumangot ng malamig, at apurahang sinabi sa kanya, gawin ang bawat. Subukang hanapin ang taong nakakuha ng Jade Pendant Inheritance ng Dragon Ancestor. Ang taong ito ang magiging pinuno ng ating pamilya sa hinaharap. Kailangan natin silang mahanap sa lahat ng paraan. Kabanata 576 I Go Doing Fortune Telling. Matapos ang dalawang maginhawang araw kasama si Nora, pinanood ni Ricardo ang pagdala sa kanya pabalik ni Kyrie sa Broken Paul Sect. Sa sandaling naipak na niya ang kanyang mga damdamin ng pagkawala at pagkalito, ang tingin ni Ricardo ay naging matatag muli. Noong araw na iyon, nagmaneho siya pabalik sa Sutroidor at pagkatapos ay sumakay ng eroplano patungo sa hangganan ng Luan. Doon matatagpuan ang Ghost Plaque Sect, gaya ng sinabi sa kanya ni Kyrie. Tanghali na. Sa hangganan ng Luan, sa paanan ng bundok na tinatawag na Diviner's Peak, mayroong isang maliit na bayan. Sa bayan, mayroong isang napakatanyag na templo na tinatawag na Moonlit Monastery. Maraming tao ang pumunta sa templong ito upang manalangin at sabihin ang kanilang kapalaran. Ang ilan ay ipinakilala pa ng mga taga-loob at maaaring bumili ng mga divine card dito upang mapabuti ang kanilang kapalaran. Ayon sa alamat, ang mga divine card na nakuha mula sa Moonlit Monastery ay mas malakas kaysa sa mga card mula sa Southeast Gorge. Sa loob ng isang restaurant sa bayan, dumating si Ricardo pagkababa ng eroplano at kumain bago tumungo sa tinatawag na Moonlit Monastery. Sa sandaling ito, isang lalaki at isang babae ang pumasok sa restaurant. Ang lalaki ay mukhang nasa 40 taong gulang, na nagpapakita ng malakas na aura, malinaw na isang martial artist. Ang babae naman ay dalagang nasa early 20s, matikas ang anyo at maganda ang hitsura. Sumunod ng malapit sa likod ng dalaga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tila nagsisilbing bodyguard nito. Dahil sa kasikatan nitong Moonlit Monastery, maraming tao ang pumunta rito para magdasal at mag-alay. Ang bayan ay palaging abala sa mga turista. Dahil oras na ng pagkain, puno na ang restaurant at walang available na upuan. Nang pumasok ang dalaga at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, napakunot ang noo nila nang makita ang masikip na bulwagan. Miss, walang available na upuan dito. Sa ibang lugar ba tayo pupunta? Tanong ng medyo may edad na. Titango na sana ang dalaga at aalis na, napatigil siya ng isang boses. Excuse me, ako lang ang nandyan. Bakit hindi mo ako samahan sa table ko? We can share it, ani Ricardo. Walang masyadong restaurant sa bayang ito, at malamang puno na rin ang ibang lugar. Ang nagsasalita ay si Ricardo mismo, nakaupo malapit sa pasukan habang nasa malapit ang dalaga at ang lalaki. Tumingin si Ricardo sa dalaga, bakas sa mga mata nito ang kuryosidad, at taos-pusong inimbitahan ito. Nang marinig ang kanyang sinabi, lumingon ang dalaga at ang lalaki. Kumunot ang noo ng medyo may edad na, tila gustong tumanggi. Kung tutuusin, kaakit-akit at hindi maiwasang maakit ang atensyon ng dalaga saan man ito magpunta. Nakita niya ang pag-uugali ni Ricardo bilang isang pagtatangka upang simulan ang isang pag-uusap. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ng dalaga si Ricardo, naramdaman niyang malinaw ang mga mata nito, at medyo kaakit-akit ang hitsura nito. May hindi maipaliwanag na aura sa kanya,
na nagparamdam sa kanya ng bahagyang pagmamahal sa kanyang puso. Bago makapagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nag-alinlangan sandali ang dalaga at tumango, sige. Salamat, Ginoo. Wala lang. Lahat tayo wala sa bahay, ginagawa lang ang pabor sa isa't isa, winagiway ni Ricardo ang kamay at ngumiti. Dahil doon ay nilapit niya sa kanyang sarili ang pagkain na inorder niya, na nagbigay ng puwang para makaupo ang dalaga at ang lalaki. Ngumiti ang dalaga kay Ricardo, at nanatiling tahimik ang medyo may edad na. Habang kumakain, sinubukan ni Ricardo na makipag-usap sa dalaga, Miss, anong pangalan mo? Tumigil sandali ang dalaga at sumagot, ang pangalan ko ay Stephanie Winter, ngunit maaari mo akong tawaging Stephanie, sir. Nang marinig ito, isang hindi mahahalatang pagbabago ang bumungad sa mukha ni Ricardo. Winter. Winter. Pwede bang? Hindi masyadong mainit si Ricardo sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba. Bihira siyang magkusa na makipag-usap sa mga estranghero, kahit na sila ay magagandang babae. Sa pagkakataong ito, buo na siyang nagsalita dahil naaakit siya sa dalaga sa unang tingin. Hindi dahil sa maganda si Stephanie, kundi dahil may kahawig siya. Para siyang isang taong nagmumulto sa mga panaginip ni Ricardo ng hindi mabilang na beses. Ang kanyang nakababatang ina ng sarili. Kapansin-pansin ang pagkakahawig ng dalagang nasa harapan niya at ng kanyang ina, na may 60% pagkakahawig sa kanilang mga facial features. Lalong-lalo na ang ilong at mata, parehas sila ng sa kanyang ina. Sa makatuwid, likas na naramdaman ni Ricardo ang isang pakiramdam ng pagiging malapit. At sa sandaling ito, nang marinig na ang kanyang apelyido ay Winter din, isang pagkabiglaang bumalot sa puso ni Ricardo, kahit haka-haka. Hindi lamang ang batang babae na ito ay kahawig ng kanyang ina, ngunit magkapareho pa sila ng apelyido. Pwede bang? Anong pangalan mo? Nakangiting tanong ni Stephanie. Bumalik si Ricardo sa realidad, pinigilan ang kanyang panloob na haka-haka, at mahinahong sinabi, Ricardo Willis. Oh, so your name is Ricardo, tumango si Stephanie. Sa sandaling ito, patuloy na nagtanong si Ricardo, siguro, Stephanie, saan ka galing? At nasaan ang iyong pamilya? Nang marinig ito, napabulala si Stephanie, ha? At nanatiling tahimik saglit. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sinasabayan siya ng tingin. Ricardo na may maingat at nagbabantay na titig, at walang pakialam na sinabi, kami ay mga estranghero lamang na dumadaan. Bakit ang dami mong tanong? Ricardo made a awkward smile and said, sorry. It's alright. By the way, Ricardo, hindi ka rin local, right? Nandito ka ba para pumunta sa Moonlit Monastery para manghula? Ngumiti si Stephanie at walang pakialam, patuloy na nakikipag-chat kay Ricardo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ricardo nang marinig ito, at casual na nagtanong, oh. Nandito ka rin ba para pumunta sa Moonlit Monastery? Tumango si Stephanie, oo. Pupunta rin kami doon para tingnan kung may mahahanap kami na makakapagpaganda ng swerte namin. Very effective daw ang mga divine card doon. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, matalim na tiningnan ni Ricardo si Stephanie at ang boses nito ay may bahid ng panunuya, divine cards. Hey! Oo, tama na. Ricardo, hindi ka rin mukhang lokal, no? Pupunta ka rin ba sa Moonlit Monastery? Tanong ni Stephanie. Malalim ang boses ni Ricardo, tama. Pupunta rin ako dito sa Moonlit Monastery. Nang marinig ito, napangiti si Stephanie. At sinabing, parang naniniwala ka rin dito, Ricardo. Manghuhula ka ba o gusto mo ring maghanap ng mga divine card? Walang ekspresyong umiling si Ricardo, maghuhula. Hey, masasabi mo yan. Pero ako ang nagsasabi ng kapalaran ng iba. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Stephanie at sinabing, I advise you not to go. Ha? Bakit? Natarante si Stephanie sa sunod-sunod na salita ni Ricardo. Tumingin din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Ricardo na may pag-aalinlangan, baka sa kanyang ekspresyon ang pagkadismaya. Moonlit Monastery noon. Inirerekomenda sa kanya ng isang mabuti kaibigan, at sa kanyang isip, ang Panginoon ng mahiwaga ang Moonlit Monastery.
at malalim. Tsaka, Cell. Ay. Samahan ang dalaga, may balak din siyang hanapin. Payo sa martial arts mula sa iba. Party. Dahil ang Moonlit Monastery ay hindi hihigit sa isang grupo ng masama at baluktot na landas. Sa likod nito ay may isang masamang sekta. Pupunta ako doon sa oras na ito para lipulin sila. Malamig na sabi ni Ricardo. Kabanata 577 Kinagat ng isa ang hook. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, parehong natigilan si Stephanie at ang kanyang middle-aged bodyguard. Bahagyang kumunat ang noo ni Stephanie, bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkagulat. Agad namang nanlamig ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na bodyguard habang sumangot, "Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. How dare you default Moonlit Monastery?" Ang master ng templo ay may kaalaman sa astronomy at heograpiya at gumagamit ng panghuhula upang magdala ng magandang kapalaran at maiwasan ang sakuna para sa mga tao. Nandito ka nagbubuga ng kasinungalingan para siraan ang reputasyon nila. Ang lalaking ito ay sabik na sumali sa Moonlit Monastery ngunit nang marinig si Ricardo na magsalita tungkol dito bilang isang baluktot na landas na kailangang sirain, nagalit siya. Kumunat ang noo ni Ricardo at tumawa bago nagmungkahi kay Stephanie ilang sandali pa, "Stephanie, since we're both heading for Moonlit Monastery anyway, why not travel together?" Kung sino pa man ang estranghero sa kanya, hindi magsasawang makisali si Ricardo. Wala siyang pakialam kung maniwala sila sa kanya o hindi. Kahit na sila ay nagdusa sa mga kamay ng Ghost Clock Sect o Moonlit Monastery sa kalaunan dahil sa kanilang kamangmangan o kay abangan sa kanyang babala, hindi ito ang anumang alalahanin niya. Pero sa harap ni Stephanie, hindi maiwasan ni Ricardo na mag-isip kung may koneksyon ba siya sa kanyang ina. Kaya, ayaw niyang masangkot siya sa gulo. Sa pagbabalik-tanaw, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, wala pang narinig si Ricardo tungkol sa background ng pamilya ng kanyang ina. Hindi pa niya nakita ang kanyang lolo't lola o sinumang kamag-anak tulad ng mga tiyahin at tiyuhin. Sa madaling salita, blanko sa alaala ni Ricardo ang mga taong mula sa panig ng kanyang ina ng pamilya. Tinanong ni Ricardo ang kanyang mga magulang kung bakit wala siyang lolo't lola noon. Noong bata pa siya, iniiwasan ito ng kanyang mga magulang, at nang lumaki siya, sinabi na lang nila sa kanya na ulila na ang kanyang ina na si Alia. Hindi na masyadong inisip ni Ricardo, naawa lang siya sa ina at naawa pa siya. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang batang babae na kamukha ng kanyang ina at may parehong apelyido, Winter. Ito ay agad na nagparamdam kay Ricardo na ito ay masyadong nagkataon. Dahil sa pananabik niya sa kanyang ina, naramdaman ni Ricardo ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit at pagmamahal kay Stephanie. Sa kanyang isipan, hindi maiwasang lumabas ang iba't ibang ligaw na haka-haka. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, napangiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sabay-sabay kaming naglalakbay. Nandito kami para bisitahin ang amo. Bakit tayo maglalakbay ng magkasama kung nanggugulo ka? Bakas din sa mukha ni Stephanie ang pag-aalinlangan, at ngumiti ito ng paumanhin kay Ricardo. Pumunta siya sa Moonlit Monastery sa pagkakataong ito upang manalangin para sa mas magandang kapalaran para sa kanyang pamilya. Napakahalaga nito kay Stephanie, at ayaw niyang masira ang kanyang mahalagang gawain dahil sa isang taong kakakilala pa lang niya. Paano kung si Ricardo? Sige. Nagkibit balikat si Ricardo at walang magawang ngumiti. Malinaw na ang kanilang intensyon, at hindi niya ipipilit ang sarili sa isang hindi komportableng sitwasyon. Marahil, nagkataon lang. Napakaraming tao sa mundong ito na magkamukha. Pagkatapos kumain, medyo naging tense ang atmosphere sa pagitan ni Ricardo at Stephanie, at hindi na sila nag-usap pa. Nang matapos ang kanyang pagkain, diretsyong umalis si Ricardo nang hindi tumuloy. Sa gitna ng Diviner's Peak, mayroong isang medyo sikat na templo na tinatawag na Moonlit Monastery. Ang templong ito ay hindi matuwid o masama, na matatagpuan sa pagitan ng mga bundok at sa tuktok ng isang taluktok. Ang Moonlit Monastery ay nakakuha ng ilang katanyagan dahil ito ay pinaninirahan ng ilang mga master na sinasabing nagtataglay ng malalim na kaalaman at kakayahang baguhin ang kapalaran ng mga tao.
Pag-akit ng kayamanan, pagpapabuti ng swerte iyon ang kanilang mga espesyalidad. 2:00 ng hapon. Ang lugar kung saan namumuno ang isa sa mga master ng Moonlit Monastery ay napuno na ng mga tao. Matagal ding naghintay si Stephanie at ang middle-aged bodyguard bago tuluyang nakarating sa kanilang turn. Pagbati, guro. Pagkaupo ni Stephanie ay magalang niyang binati ang mukhang mabagsik na amo. Ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard sa tabi niya ay puno ng paghanga at pananabik, yumuko siya ng 90 degree sa tabi niya. Si River Ghost, ang master na nasa harapan nila, ay pinagmasdan si Stephanie at ngumiti, "Miss, ikaw ay maganda at matalino, natural na mabait at dalisay. Sa materyalistikong mundong ito, mapapanatili mo pa rin ang iyong integridad at manatiling birhen hanggang ngayon. Talagang bihira ito. Bihira. Thirst. Nang marinig ni Stephanie ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Stephanie na sumimangot. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay naging hindi natural. Hindi niya inaasahan na makikita talaga ng amo na siya ay dalaga pa at hayagang binanggit ito. Dahil dito, medyo nabigla at napahiya si Stephanie. Gayunpaman, mayroon siyang kahilingan mula sa master at hindi nagpakita ng anumang reaksyon. She simply asked the master, I want to improve the fortune of my family. Nitong mga nakaraang taon, ang aking pamilya ay humihina, at ang aming mga miyembro ay nagkalat sa iba't ibang dahilan. Nang marinig ito, River Ghost tumango, Pagdating sa pagpapabuti ng kapalaran, Moonlit. Ang monasteryo ay ang pinakamahusay. Mula sa mga individual na kapalaran hanggang sa pambansa. Destiny ng isang pamilya, there's no threat. Hindi magagawa ng Moonlit Monastery. Miss, napunta ka sa tamang lugar. Hanggat nagbabayad ka ng sapat na presyo, makakakuha ka ng pinakamataas na kalidad na banal na card mula sa amin, na maaari mong makuha. I-enshrine sa iyong family ancestral hall, na ginagarantiyahan ang kaunlaran para sa iyong pamilya para sa mga henerasyon. Nagningning ang mga mata ni Stephanie sa mga salita, at bakas sa mukha niya ang pananabik at pananabik. Talaga. Kung gayon, guro, anong uri ng presyo ang kailangan kong bayaran? Magkano ang pera? Ikinaway ni River Ghost ang kanyang kamay at sinabing, hindi. Ang banal na card na ito ay hindi isang bagay na masusukat sa mga tuntunin ng pera. Kung ganoon, ano ang kailangan kong ibigay? Yumigting ang ekspresyon ni Stephanie, at sabik na tanong niya. Mukhang nataranta rin ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard at sinabi sa, Master, kahit anong request mo, please pick up. Mahiwagang ngumiti si River Ghost, na may hangin ng katwiran at kataimtaiman. Actually, medyo simple lang. Itong divine card, na makapagpapabago ng kapalaran ng isang pamilya, ay makukuha lang ng mga nakatadhana dito. Kaya, kailangan akong samahan ng dalagang ito sa likod ng bundok at personal na subukan kung siya ay ang nakatadhana sa oras na iyon, kailangan lang niyang ibuhos ang kanyang dugo dito, at kung ang banal na card ay kinikilala siya bilang may-ari nito, kung gayon ito ay magiging kanya. Pagbanggit. Habang nagsasalita siya, ang Panginoon ay nagwagayway ng kanyang kamay, na nagpapakita ng mapanghamak na saloobin sa pera. Sa pagbagsak ng mga salita, si Stephanie at ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard ay tumingin sa master ng may paggalang. Nadama nila na ang Panginoon ay tunay na marangal. Ang pagsasalita gamit ang pera ay parang hindi gumagalang sa master. So ganyan yan. Sana ako na ang nakatadhana, sabik at kinakabahang sabi ni Stephanie. Sana rin. Kung gayon, binibini, sundan mo ako, sabi ni River Ghost na may bakas ng pangungutya at panlalamig sa kanyang mga mata, na nakangiti. Okay. Hindi na nag-alinlangan pa si Stephanie at tumango bago tumayo. Sumunod naman sa likuran ng nasa katanghaliang gulang na bodyguard. Nauna ang River Ghost, isang matagumpay at nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isa na namang birhen ang iaalay. Parang, sapat na ang tao para sa ritual. Kabanata 578 ang kalamidad ng paglipol ng sangkatauhan.
Sumunod, umalis ang Master River Ghost sa kanyang post sa Moonlit Monastery at personal na inakay si Stephanie at ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard patungo sa mga bundok sa likod ng templo. Matapos lumiko sa kabundukan, sinundan nila ang isang maliit na landas na palalim ng palalim hanggang sa tuluyang makarating sa paanan ng isang bundok. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad, nakarating silang tatlo sa isang kuweba. Dir-diretsyong pumasok si River Ghost nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, nagpalitan ng tingin si Stephanie at ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard. Hindi nila alam kung bakit, ngunit sa pagtingin sa madilim na pasukan na ito, hindi nila maipaliwanag na nakaramdam sila ng palpitation. Parang pumasok sa bibig ng isang mabangis na hayop. "Excuse me, bakit hindi ka pa umaalis?" Sa sandaling ito, ang boses ng River Ghost ay nagmula sa kuweba. Hindi nila alam kung bakit, ngunit sa sandaling ito ay parang nakakatakot at nakakatakot. "Master, nasa loob ba ang Divine Card?" Huminga ng malalim si Stephanie at mahinang nagtanong. "Tama, dito sa loob. Pasok ka dali." Inip na udyok ni River Ghost. Sa sandaling ito, nag-alinlangan sandali ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard at bumulong kay Stephanie, "Miss, hintayin mo muna ako sa labas. Hayaan mo muna akong pumasok at mag-check." Saglit na kumislap ang ekspresyon ni Stephanie nang marinig ang mga salita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isa pang mapanuksong tawa ang narinig. "Dumating na kayong dalawa dito. Anong silbi ng hindi pumasok? Now, you have no choice." Swish swish. Sa pagtingin sa tunog, dalawang figure ang lumitaw sa likod ng dalawang individual. Naglabas sila ng isang malakas at masamang aura, na nakatingin kay Stephanie at sa kanyang kasama na may masamang hangarin. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Agad na nagbago ang mukha ni Stephanie. Sa sandaling ito, lumabas din si Master River Ghost mula sa kuweba, ngumisi ng masama sa dalawa. "Miss, bakit hindi ka pumasok? Wala ka bang tiwala sa akin? Anong gusto mo?" Maingat na tanong ng middle-aged bodyguard. Nang marinig ito, tumawa si River Ghost at mapanuksong sinabi sa nasa katanghaliang gulang na bodyguard, "Ano ang gusto ko? Noong una, gusto ko lang itong birhen, pero pinilit mong sumunod. Kunin mo sila. Kunin mo sila." Sa isang kaway ng kamay ni River Ghost, dalawang eksperto mula sa Ghost Clock Sect ay naging dalawang blurred figure at sumugod kay Stephanie at sa middle-aged bodyguard. Malamig na bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard at buong lakas na sumugod sa kanila, na pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan. Sa hindi inaasahan, ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard ay isang eksperto sa antas ng Grandmaster. Ang gayong lakas ay walang kapantay sa lungsod. Sa kasamaang palad, kaharap niya ang Ghost Clock Sect, isang masamang martial sect. Boom! Sinamahan ng isang mahinang tunog, ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard ay umubo ng dugo at lumipad palabas, walang malay sa paglapag. Hindi niya nakayanan ang isang suntok. Nang makita ito, bumungad sa magandang mukha ni Stephanie ang gulat at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naisip niya si Ricardo. Naalala niya ang mga babala at payo nito noong una silang magkita. Nagsisi si Stephanie na hindi pumayag na samahan siya ni Ricardo. Maraming pumasok sa isip ni Stephanie. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng oras upang pag-isipan ang mga ito bago nakaramdam ng biglaang pananakit sa kanyang leeg at nawalan ng malay. Binuhat ng River Ghost si Stephanie sa kanyang mga bisig, isang lantang ngiti sa kanyang mukha habang malalim na nilalanghap ang bango ng kanyang birhen na katawan. Sayang, ang hanay ng sakripisyo ng dugo ay nangangailangan ng isang birhen. Kung hindi, hehe. Sa loob ng Moonlit Monastery, ang mga tao ay dumarating at umaalis gaya ng dati. Mahaba ang pila ng mga manghuhula at nagbebenta ng mga tinatawag na Divine Card. Pumasok si Ricardo sa Moonlit Monastery at sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa linyang nasa harapan niya. Sa sumunod na sandali, dir-diretso siyang naglakad at lumapit sa Master. Anong gusto mo?" Tanong ng isa sa mga alagad ng Master na nakakunot ang noo, nang makitang may direktang lumalapit. "Fortune telling," walang ekspresyong sabi ni Ricardo.
Paghuhula. Ngumuso ang alagad at itinuro ang dulo ng linya. Pumunta ka sa likod ng pila para manghula. Oo, hindi mo ba nakikitang maraming naghihintay? Sino siya sa tingin ng lalaking ito? Napakayabang. Anak, nandito tayong lahat para manghuhula. Sino ka ba? Nagsimulang mag-usap ang iba at masama ang tingin kay Ricardo. Boom! Sa sumunod na sandali, walang sabi-sabi, inihagis ni Ricardo sa kanyang balikat ang dala niyang bag sa harapan ng amo. Kalampag. Isang tumpok ng pera na nakakalat sa lupa, na nakasisilaw sa mata ng lahat. Master, may special request ako. Can we have a private conversation? Nakangiting tanong ni Ricardo sa kaharap niya, na tinawag niyang Master. Nakikita ang bulubunduking tumpok ng perang papel, agad na nagkagulo ang eksena. Ang pera ay umabot sa ilang milyon, at syempre, ito ay pangunahin para sa visual na epekto nito. Ang Master ay tumingin ng malalim kay Ricardo, hinaplos ang kanyang baba, at sinabing, mukhang ang panauhin na ito ay may apurahang bagay na dapat humingi ng tulong. Isinasaalang-alang ang aming nakamamatay na koneksyon, gagawa ako ng exception sa pagkakataong ito. Sumunod ka sa akin. Lahat, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Tutulungan ko ang panauhin na ito na malutas ang kanyang mahirap na bagay at makabalik kaagad. Pagkasabi noon, nagbigay ng hudyat ang guro sa kanyang alagad na ayusin ang tanawin at kolektahin ang pera. Pagkatapos ay inakay niya si Ricardo patungo sa bulwagan sa likod. Nasaksihan ito ng mga taong nasa pila at nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Anong nangyayari? Ginagawa ka ng pera na espesyal. Master, nakapila na po kami. Damn, what era is this? May dala pa ring cash sa isang bag. Such a country bumpkin. Nagreklamo ang karamihan, ngunit atubili silang nagpatuloy sa paghihintay. Kahit napakiramdam nila ay hindi patas, napakakaunting mga tao ang maaaring magtapon ng ilang milyon ng pera upang pamalin sa linya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng Master si Ricardo sa isang hiwalay na patio at ngumiti habang tinanong, Sir, ano ang gusto mong hanapin? Pagkukwento, o marahil ay tumulong sa mga ritual at swerte. Overnet. Pagpapahusay. Oh. Baka gusto mong humanap ng top grade na divine card. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo, at sinabi niya, gusto ko ng manghuhula. Paghuhula. No problem. Ano ang gusto mong malaman? Your future, auspiciousness, or marriage prospects. Tinapik ng Master ang kanyang dibdib at nagtanong, na tila handang sagutin ang anumang tanong. Parang walang hindi niya mahulaan. Gusto kong kalkulahin mo ang kapalaran sa pagitan mo at ng Ghost Black Sect. Nakita mo ba na ngayon ikaw at ang Ghost Black Sect ay haharap sa isang malaking sakuna? Kabanata 579 na dalhin mo ako dyan. Malungkot ang ekspresyon ni Ricardo habang nagtatanong sa magaan at maaliwalas na tono. Ano ang Ghost Black Sect? Anong pinagsasabi mo? Ang mga salita ay nahulog sa mga tainga ng Panginoon, sa harap niya na parang kulog. Natigilan ang lalaki sa sinabi ni Ricardo, hindi sigurado ang ekspresyon nito na parang hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Ngumisi si Ricardo at hindi na nag-aksaya pa ng oras sa kanya. Dumiretso siya sa lalaki. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kalbo na Master, at umungal siya sa galit, naghahanap ka ng mamatay. Sa isang iglap, lumakas ang kanyang aura, na nagpapakita na mayroon siyang early stage na lakas ng apesya. Ngunit hindi ito tugma para kay Ricardo ngayon. Naabot na niya ang maagang yugto ng Golden Core na lakas at maaari pang ang lumaban sa mga mid to late stage na Golden Core cultivator. Para kay Ricardo ngayon, ang pagpatay sa isang tao sa early stage na antas ng apesya ay parang pagpatay ng insekto. Kaya naman naglakas loob si Ricardo na pumuntang mag-isa para sakupin ang Ghost Black Sect. Basag. 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 Sa susunod na sandali, bago pa man makabangon ang kalbo na Master, ang kanyang figure ay naging isang natitirang anino at sumugod. Sinabayan ng tunog ng mga bali ng buto, pagkaputol ng mga litid, at pagka-dislocate ng mga kasukasuan, ang kalbo na Master ay agad na nawala ang lahat ng resistensya at kadaliang kumilos.
Sino? Sino ka? Ano ang ginawa ng Moonlit Monastery para masaktan ka? Ang kalbo na Panginoon ay nagsuot ng masakit at nakakatakot na ekspresyon habang nakatitig kay Ricardo at galit na nagtanong. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang binata sa kanyang harapan. Kahit na ang unang lakas ng apesya ay tila walang magawa sa harap niya. Saktan mo ako. Ha, dalawang pagtatangka ba sa buhay ko ay binibilang na nakakasakit sa akin. At ang Ghost Black Sect, sila ay kilalang kilala at walang sangkatauhan. Naparito ako upang linisin ang kanilang mga kasalanan. Ngumisi si Ricardo. Habang nagsasalita siya, naisip niya ang ilang kariton ng mga bata na iniligtas ni Maki at ng iba pa. Lalong lumakas ang kanyang pamatay na hangarin sa Ghost Black Sect. Ang dahilan kung bakit hinanap ni Ricardo ang Ghost Black Sect ay dahil ang masamang kultibasyong sekta na ito ay walang sangkatauhan at nakagawa ng hindi maisip na mga kalupitan. Kung kailangan niyang lamunin ang mga kaluluwa ng tao upang palakasin ang banal na kaluluwa ng Dragon Ancestor at iligtas si Miranda, walang pagpipilian si Ricardo kundi lipulin ang grupong ito ng hindi makataong mga hayop na kilala bilang Ghost Black Sect. Sa ganitong paraan, nakakahanap pa rin siya ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Anong Ghost Black Sect? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Ito ang Moonlit Monastery, isang templo na gumagalang sa lupa at may takot sa langit. Kami ay mga salamangkero na nagdadala ng mga pagpapala sa mga tao. Ano ang kinalaman nito sa pagiging sikat? Nanlaki ang mga mata ng kalbong Panginoon, puno ng kalungkutan at galit ang kanyang mukha. Hehe. Hindi ako natatakot sa katigasan ng ulo mo. Malamig na ngumisi si Ricardo. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang palso ng lalaki at pinasok ang isang hibla ng totoong enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos, sa isang matalim na bitik, na-dislocate niya ang panga ng lalaki. Ang kalbo na Panginoon ay sumigaw ng matinding paghihirap sa susunod na sandali. Dahil sa na-dislocate niyang panga, puno ng panunupil ang kanyang boses, at namilipit sa sakit ang kanyang ekspresyon. Ang pamamaraan na ito ay dating ginamit ni Ricardo kay Dale at sa kanyang batang disipulo. Ngayon, ginamit niya ito sa kalbo na master. Pakiramdam ng lalaki ay parang nilalamon ng 1,000 langgam ang kanyang puso, hindi kayang hanapin ang buhay ngunit hindi kayang hanapin ang kamatayan. Ang kalbo na Panginoon ay tumingin kay Ricardo sa paghihirap, ang kanyang mga mata ay napuno ng nagsusumamong tingin. Pwede ba tayong magkaroon ng maayos na pag-uusap ngayon? Tanong ni Ricardo sa malamig na boses. Sa kanyang na-dislocate na panga, hindi makapagsalita ang kalbo na Panginoon, kaya tumango na lamang siya ng matindi. Ngumuso si Ricardo at tinapik ang isang tiyak na acupoint sa katawan ng lalaki. Pagkatapos ay ginamit ang kanyang kamay upang suportahan ang pangapabalik sa pwesto. Ho! Ilang sandali pa ay huminga ng malalim sa sakit ang kalbong master bago tuluyang kumalma. Maya-maya ay pinaghalong gulat at takot ang binata sa kanyang harapan na para bang may tinitigan siyang demonyo. Ako. Inaamin ko na sa likod ng Moonlit Monastery ay ang Ghost Black Sect. Ano ang gusto mo, Ginoo? Kahit na ang Ghost Black Sect at Moonlit Monastery ay nakagawa ng maraming maling gawain, wala itong kinalaman sa akin. Ako ay isang tao lamang na inilabas nila, tinutulungan silang mag-ipon ng kayamanan at manlinlang ng mga tao. Sa karamihan, nagsasabi ako ng kapalaran at nagbebenta ng mga divine card. Marami pa akong natulungang tao. Ikaw, huwag kang gagawa ng walang ingat. Inusenteng sabi ng kalbong master. Hehe, isang puppet na inilabas nila, pero nagtataglay ng lakas ng apesya. Sarkastikong tanong ni Ricardo, naging mabagsik ang tono niya sa sumunod na sandali. Enough nonsense. Dalhin mo ako sa lokasyon ng Ghost Black Sect. Kung hindi, hahayaan kitang matikman ang naranasan mo lang. Nang marinig ito, nanginginig ang kalbo na Panginoon, na nagpapakita ng matagal na takot. Sa ilalim ng nag-aalinlangan niyang tingin, dali-dali siyang tumango, fine. Ihahatid na kita doon. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, nagpakita ng isang makahulugan at malamig na ngiti. Pakiramdam niya ay tiyak na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito.
Ngunit hindi ito mahalaga. Sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ng mga pagsasabuatan at pandaraya ay walang kabuluhan. Gamit ang sarili niyang lakas sa Golden Core Realm, kasama ng kanyang kahusayan sa Dragon Gaze Heavenward Technique at iba't ibang diskarte, hindi natatakot si Ricardo sa anumang mga trick na maaari niyang laruin. Sa loob ng kuweba ng bundok, may isa pang nakatagong mundo. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang teritoryo ng Ghost Black Sect. Nang magising si Stephanie, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang batok. Palabasin mo ako. Palayain mo ako. Sa kanyang mga tainga, narinig niya ang mga iyak na puno ng gulat at pagsusumamo. Tumingin si Stephanie sa paligid at agad niyang napagtantong nakakulong siya sa loob ng isang hall kasama ang isang grupo ng mga kabataang babae. Ang lahat ay ginapos ng mga tanikala. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay may maputlang mukha at nakakatakot na mga mata. Saan? Saan ito? Tanong ni Stephanie sa malapit na babae. Dito rin nahuli ang batang babae na mukhang nasa 17 o 18 taong gulang, na dalaga pa. Ito ay impyerno. Isa itong kulungan ng demonyo. Umiiyak ang dalaga, nanginginig ang buong katawan. Correct. Sa sandaling iyon, na sinamahan ng isang tunog ng rehas, bumukas ang pinto ng hola. Ilang mga disipulo ng espiritu. Pumasok ang Black Sect, puno ng kalupitan at panunuya ang kanilang mga mukha habang nakatingin kay Stephanie at sa iba pang mga babae. Ikaw na ngayon. Hihihi. Isang tao ang tumawa ng masama. Last batch na sila. Pagkatapos ng sakripisyo, ang ritual ay matatapos. Sa oras na iyon, ang blood fury ng Ghost Black Sect ay babangon sa kaluwalhatian. Sa hinaharap, iyong mga tinatawag na righteous martial forces na itinuturing ang kanilang sarili na prestihiyoso, na naglalakas loob na murahin tayo. Ang isang nangungunang eksperto mula sa Ghost Black Sect ay tumingin kay Stephanie at sa iba pang mga alay, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalupit. Kabanata 580 Nakakatakot na yungib. Splash! Hinawakan ng isang master ng Ghost Black Sect ang kadena at kinaladkad si Stephanie at ang iba pang mga babae palabas ng kanilang hola na parang mga alagang hayop, hinayla sila kasama. Hindi. Huwag. Ayoko pang mamatay. Pakiusap bitawan mo ako. Woa. Nandito lang ako para manghula. Huwag. Huwag. Makukuha niyo mga bastardo ang darating sa inyo. Napuno ng iyak, pagsusumamo, at sumpa ang hangin. Alam na alam ng mga babaeng nakakulong dito bago pa mahuli si Stephanie ang kapalarang haharapin nila kapag kinuha. Dati, ang mga babae ay inilabas at hindi na binalikan. Hindi sila naniwala sandali na ang mga babaeng iyon ay pinalaya na. Si Stephanie, sa sandaling ito, ay namutla din sa takot, puno ng panghihinayang at gulat, walang magawa na kinaladkad pasulong. Makalipas ang ilang minuto, kinaladkad sila sa isang malawak na kuweba. Ito ay kakila-kilabot at kakila-kilabot, na may asul na multo na apoy na kumikislap sa mga dingding, at ang lupa ay natatakpan ng mga kandila. Parang may kung anong masamang ritual ang nagaganap. Master, ang huling batch ay dinala dito. Ang pinuno ng Ghost Black Sect, ang eksperto mula noon, ay nagulat sa isang matandang lalaki na nakatayo sa yungib. Ang kanyang mga butas sa mata ay malalim, puno ng isang masamang tingin at makamandag, ang kanyang mga mata ay kahawig ng isang makamandag na ahas. Siya ay may manipis na buhok at isang maliit na tangkad, na tila isang masamang multo. Ang taong ito ay si Killian Ghost, ang sect master ng Ghost Black Sect, isang pinnacle expert sa huling yugto ng core formation. Sa tabi niya ay may ilan pang katulad na nakakatakot na mukhang matatandang lalaki, pawang mga matataas na miyembro ng Ghost Black Sect, na maihahambing sa dating Hawkeye Ghost sa status, na ang kanilang lakas ay nalampasan ng core formation realm. Maaaring sabihin na ang Ghost Black Sect ay nagtalaga ng lahat ng kanilang mga eksperto para sa ritual na ito. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari at matiyak ang maayos na pag-unlad ng ritual, naroon ang Sect Master at ang lahat ng matatanda. Oo, magaling. Napakagaling. Sa sariwang dugo ng mga birhen na ito, ang Blood Fury ay tiyak na babangon sa kaluwalhatian. Hehehehe. Sinuri ng Sect Master, Killian Ghost,
si Stephanie at ang iba pang mga babae, na may masamang kinang sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tumingin si Stephanie sa paligid at agad na nakaramdam ng kirot sa kanyang anit, nanginginig ang kanyang kaluluwa. Siya ay natakot, at ang kanyang likod ay basang-basa ng pawis. Lalong lumakas ang mga iyak at pakiusap ng ibang mga babae, kung saan marami sa kanila ang takot na bumagsak sila sa lupa, nawalan ng kontrol sa kanilang mga paggana ng katawan. Sa gitna ng kuweba, may malaking pool. Napuno ito ng madilim na pulang likido, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na baho, kung ito ay dugo o iba pang hindi alam. Sa loob ng pool, may isang, kakaibang puno. Ang punong ito ay kahawig ng isang puno ng willow, na ang mga sanga ay nakabuka, at ang puno ay kasing kapal ng yakap ng 3 tao. Gayunpaman, ang mga sanga nito ay pawang kulay dugo, at kamakaway sila na parang isang demonyong sayaw. Kabilang sa mga ito ay higit sa 10 partikular na makapal na sanga na parang mga galami, ang mga dulo nito ay tumatama sa katawan ng mga babae. Ang bahagyang maaninag na mga sanga ay nagpapahintulot sa isa na makita ang dugong dumadaloy ng magulo, na patuloy na kumukuha mula sa mga katawan ng mga babaeng iyon. Sa puntong ito, ang mga katawan ng mga babaeng, sinakripisyo, na ito ay lumitaw na lanta. Sila ay pinatuyo ng tuyo nitong demonyong puno. Walang alinlangan, ang prosesong ito ay dapat na lubhang masakit. Ang kanilang mga tampok ay labis na baluktot, at ang kanilang mga kulot na laman ay kumapit ng mahigpit sa kanilang mga buto, na nagpapalabas sa kanila na mas nakakatakot. Nang masaksihan ang eksenang ito, sa wakas ay naunawaan ni Stephanie at ng iba pang kababaihan ang kapalarang naghihintay sa kanila. Ito ay 100 o 1,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa naisip nila noon. Mga demonyo kayo. Hindi. Please. Nakikiusap ako, gagawin ko ang lahat, hayaan mo lang ako, please. Dad, Mom. Iligtas mo ako. Mga demonyo, demonyo kayong lahat. Ito ay impyerno. Nagsisigawan at naghiyawan ang mga babae, higit pa sa takot ang kanilang kakaharapin sa katapusan ng mundo. Hihihi, tama ka, it is really hell. Tumawa ng masama ang Ghost Black Sect Master. Kayong mga demonyong nagpapatay ng buong sangkatauhan, may magwawakas sa inyo. Galit na nagmura si Stephanie. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mas malupit na tawa mula sa mga miyembro ng Ghost Black Sect. Ang kalbo na Panginoon ay pinamumunuan ni Ricardo na parang isang bilanggo, na ginagabayan siya sa unahan. Sa pagsulong nila, pumasok sila sa tuloy-tuloy na hanay ng mga bundok. Habang lumalayo pa sila, mas nararamdaman ni Ricardo ang namamalagi na hinanakit sa hangin. Ipinapahiwatig nito kung gaano karaming mga buhay na nilalang ang sinaktan ng Ghost Black Sect. Sino ka, at anong sama ng loob mo sa Ghost Black Sect? Hindi napigil ang magtanong ng kalbong master na kumikislap ang mga mata. Ako si Ricardo Willis. Malamig na sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ng kalbo na master, bakas ng pagkabigla at pag-unawa ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ricardo. Ang makapangyarihang binata na nagdala ng labis na puot at takot sa maraming eksperto ng Ghost Black Sect. Butch Ghost, Hawkeye Ghost, at Haskell Ghost, ang tatlong ito, master at mga disipulo, ay natalo lahat ni Ricardo. Kabilang sa kanila, si Haskell Ghost ay isang late-stage na core formation expert, at hindi na siya bumalik. Bilang karagdagan, ang pamilya Britt, na nagkaroon. Nakipagsabuatan sa Ghost Black Sect at tinulungan silang hulihin ang mga bata, na sawi din sa kamay ng Ricardo. Masasabing ang binatang ito na nagngangalang Ricardo ang numero 1 kaaway na nakatagpo ng Ghost Black Sect sa napakaraming taon. Gayunpaman, dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ni Hawkeye Ghost at ng iba pa, ang Ghost Black Sect ay nagpapanatili ng isang maingat na saloobin kay Ricardo. Sa ngayon, hindi nila nais na pukawin siya ng aktibo. Hinihintay nila ang pagsilang ng Blood Fury, at si Ricardo ang kanilang unang target sa oras na iyon. Sa hindi inaasahan, ang lalaking ito ay talagang dumating sa kanilang pintuan ng mag-isa. Nanatiling kalmado ang kalbo na Panginoon, tila masunang nangunguna sa unahan. Pero deep inside, nanunuya siya.
Alam niya na sa panahong ito, ang sect master at maraming mga eksperto ay nakatalaga sa loob ng sekta. Bukod dito, ang Ghost Black Sect ay napuno ng mga porma sayon at misteryo, na ginagawang madaling ipagtanggol ngunit mahirap salakayin. Kahit na ang isang eksperto sa Golden Core ay maaaring mahulog sa isang walang ingat na pagkakamali. Sa mga mata ng kalbong master, hanggat akayin niya si Ricardo sa Ghost Black Sect, kahit sa gilid ng madugong porma sayon, ang lalaki ay walang alinlangan na mamamatay. Sa pag-iisip na ito, pinunasan ng kalbong master ang mga mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, nakaramdam ng sama ng loob sa mga bisig na hindi pinaganya at itinapon ni Ricardo. Swavels. Net. Maya-maya, dinala niya si Ricardo sa isang kuweba sa paanan ng bundok. Sa pagkakataong iyon, biglang may naramdaman si Ricardo at malamig na umungol. Ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay lumitaw sa kanyang kamay. Swish! Sa susunod na sandali, kumislap ang isang blade light, na sinamahan ng pagwawaldas ng mga pabago-bagong porma sayon. Pagkatapos ng ilang hiyawan, lumipad ang dalawang figure mula sa isang sulok sa kuweba, tumalsik ang dugo. Nang tumama sila sa lupa ay hiwalay na ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Kasabay nito, ang isang proteksyon na porma sayon ng Ghost Black Sect ay nabasag ng kapangyarihan ni Ricardo, na direktang nagpakalat dito. Tanggapin! Malamig na sigaw ni Ricardo, puno ng kawalang interes ang mukha. Ang mga kaluluwa ng dalawang eksperto sa Ghost Black Sect ay agad na inipon at hinigup sa kanyang katawan ng Dragon Ancestor's Soul. Nang masaksihan ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ng kalbo na Panginoon, at agresibong kumaibot ang mga talukap ng mata. Napuno ng pagtataka ang puso niya. Hindi lamang makapangyarihan si Ricardo, ngunit tila mayroon din siyang malaking kaalaman sa mystical arts. Sa isang sandali, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw at masunuri na inakay si Ricardo sa kuweba, papasok sa totoong teritoryo ng Ghost Black Sect.